Parang sa pelikula lang, may message in a bottle. Ang tanong, makalipas ang mahigit 4 na dekada, ang nakapulot ng bote na may sulat at ang nagpaanod nito, posible kayang magtagpo? Noong 1974, habang namumulot ng kahoy, 2 high school students ang nakakita ng isang bote sa baybayin ng Quezon sa Quezon Province. Binasa nila ang laman ng bote at bilang tugon, sumulat sila rito para humingi ng tulong. Ano ang mensaheng laman ng bote? Higit sa lahat, diringgin kaya ang tugon ng mga estudyante. Makalipas ang halos 2 dekada, lumutang ang kinatawan ng mga nagpadala ng message in a bottle, si Adeline Corpuz. At ang bote, inanod pala ng humigit kumulang 8,000 kilometers. Dahil galing pa ito ng Hawaii sa Amerika, kung saan nagtatrabaho noon si Adeline sa Bureau of Commercial Fisheries. Taong 1961 hanggang 1963 daw kasi nagsagawa ng research para malaman ang current ng karagatan o ang direksyon ng agos sa Pacific Ocean. Nag-release sila ng over 16,000 bottles, different locations sa Hawaiian Islands, and very specific yung mga bottles, meron siyang longitude and latitude. Ang sino mang makakuha ng ganitong postcard, kinakailangang ibalik ito sa kanilang ahensya. Out of the 16,000 bottles na nirelease nila, there was only about 500 responses that came back. At ang isa nga rito, naglakbay sa loob ng mahigit 10 taon at napadpad sa bayan ng Quezon. Ang nakapulot daw nito, nagngangalang Minardo Jimenez at Pancracio Crujido. Ang misyon ngayon ni Adeline, hanapin sina Minardo at Pancracio. At least mabisita ko man lang, naalala ba nila yung hopes and dreams nila that time. Gusto kong malaman yung istorya din nila. Taong 1999, nung lumapit daw kay Adeline ang kanyang boss at ibinigay sa kanya ang sulat mula sa Quezon, Quezon. Bagamat sa Hawaii nagtatrabaho si Adeline, sa Sariaya, Quezon siya nagmula. Nakakamangha, ano? Something special about that letter. Something special about that connection. Ang sulat na natanggap ni Adeline, nasa wikang Filipino. Sa kinauukulan, kalakip po nito ang card na napulot naming magkaibigan habang kami ay kasalukuyang kumukuha ng kahoy na panggatong sa tabing dagat. Ibig po naming ipaalam na ang card sa ilalim ng bote ay maluwalhating nakarating dito sa makipot na dagat ng Quezon. Pero meron ding English translation sa likod. But a special agreement like this is not familiar, especially to a poor family like us. But we hope it opens way for us to have a better job from you. We are both Filipino and at present, we are graduating high school this year. Respectfully yours, Pancracio R. Crujido, Menardo Jimenez. Naantig daw si Adeline sa liham ng kanyang mga kababayan. Ngunit kahit gusto niyang tulungan ang mga ito, hirap din daw siya noon sa buhay. Pinaaral ko sarili ko throughout college. At that time, naging homeless din ako. Hindi ko alam saan ako pupunta. So yun ang internal struggle ko. Not so much na wala akong pagkain, saan ako matutulog, but yung internal struggles, mahirap para sa akin. Pero makalipas ang ilang dekada, matagumpay na sa Amerika si Adeline. At naalala pa niya ang 2 niyang kababayan na sumulat taong 1970. Kaya 2 taon na ang nakararaan, sinubukan niyang hanapin sina Minardo at Pancracio sa Facebook pero wala siyang nakuhang impormasyon tungkol sa dalawa. Hanggang sa buwang ito, si Adeline muling nagbalik bayan sa Pilipinas. At para masigurong makikilala na niya ang mga sumulat, nagsagawa siya ng medical mission sa probinsya din nila ng Quezon. Hindi na siguro sila na naghahanap ng hanap buhay or job or anything, but maybe I can help them somehow sa health nila. Dito na niya nalaman na ang isa pala sa mga sumulat noon na si Pancracio Crujido pumanaw na taong 2007. Nalungkot ako kasi parang opportunity ko na makita siya, mag-share kami ng mga kwento. Nakausap namin ang misis ni Pancracio, si Vicky. Sabi niya, makaba-kaba yung dibdib niya. Pumunta pa rin naman sa dagat. Sasampa na siya sa bangka nilang ginagamit. Inalubog na. Dahil inabot na siya ng atake sa dagat. Doon siya namatay din. Masama yung loob ko. Dahil siya naman ay mabuting ama. Nung nabubuhay, hindi raw nawala ng pag-asa si Pancracio.
na balang araw, matatanggap din nila ang tulong na kanilang hiningi sa nagpadala ng boteng may liham. Sabi niya sa akin, meron akong sulat na ipinadala sa ibang bansa. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Kaya siguro gano'n dahil ang mga anak namin ay hindi man namin pag-aral ng college. Siguro sa hirap ka ng buhay dahil nag-isda lang siya eh. Kahit sumakabilang buhay na si Pancracio, umaasa siyang baka buhay pa si Minardo Jimenez, ang isa pang nakapulot ng bote. At sa aming pananaliksik, isang Minardo Jimenez ang nakatira ngayon sa Baguio. Siya nga kaya ang isa sa dalawang nakapulot ng message in a bottle na ipinaanod mula sa Hawaii ng ahensya ni na Adeline mula nung hingin nila ito. Kilala niyo po ba si Minardo Jimenez? Oo, ma'am. Ayon kay Minardo, 22 anyos siya noon habang 18 anyos naman si Pancracio nung napulot nila ang bote. Nakita ko yung bote. Tapos kinuha ko, pagkakuha ko, tinawag ko yung kasama ko, pinakita ko sa kanya. Nung buksan daw nila, nakita nila sa postcard ang address ng Bureau of Commercial Fisheries sa Hawaii. Agad daw nila itong sinagot at dahil hirap sila noon sa buhay, nagbakasakali silang baka yun na ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Siyempre, ang target ng katulad namin na hindi naman mayaman, alam namin hindi kami makakapag-college, trabaho agad. Isa pa noon, sabi ko, sa abroad, mas maganda. Hiningi pangaraw nila noon ang tulong ng nakatatandang kapatid ni Pancracio para i-translate ang kanilang liham sa Ingles. Pinilit namin na mag-English kasi siyempre, pag sa ibang bansa ipapadala, hindi maintindihan kung Tagalog lang. Matapos ang ilang buwan, nakatanggap naman daw sila ng sagot mula sa ahensya sa Hawaii. Ang nakalagay doon ay, thank you very much for your reply. This is only to study the current of Pacific Ocean. Parang ayoko. Nagiging emotional na yata. Medyo nag-isip din ako bilang tao na naghahangad rin ng kalutasan sa mga problema. Ganun talaga. May mga pangarap na hindi natutupad. Si Minardo, hindi na naituloy ang pag-aaral ng kolehiyo. Nagkaroon ng iba't ibang mga trabaho. Hanggang napadpad ng Baguio kung saan na rin siya nakapag-asawa. Una, nung wala pa akong napapasukan, parang nawawalan ako ng pag-asa na nandun ko na naranasan yung pagutom. Ganun. Talagang may awa ang Diyos kasi siyempre hindi talaga nagpapabaya. Sa ngayon, katuwang ang kanyang misis, tumatanggap ng labada si Minardo para buhayin ang kanilang pamilya. Okay na rin naman kasi hindi naman kami nagugutom. Kahit naman ganun yung trabaho namin, kumikita naman kahit papano. Dahil nabalitaan niyang hinahanap siya ngayon nang nakatanggap ng liham nila noon, sinamahan siya ng aming team na magtungo sa Quezon para makilala ang kinatawan ng ahensya na nagpadala ng message in a bottle, si Adeline. Ako po si Maynard Jimenez. Oh! Ako po yung nakatanggap ng sulat. Oh my God, nice to meet you po. Ako yun. Nagtatrabaho po ako dun sa fisheries po, dun po sa Hawaii. Maraming salamat po. Thank you rin po. po. It was so nice to see you. But I've never thought na na mangyayari itong mga ganito. Ako rin Kasi it's a once in a lifetime na binitawan niyo yung pangarap. Tapos hindi niyo naman akalain na may makakinig pala. It's just amazing. Napakasarap. May encouragement na natatanggap. Lalo tigit ngayon, namit ko kayo. I feel good na i-share niyo sa akin yun. Malaking halaga ho yun. Thank you very much po. Sinamahan din ng aming team sina Adeline at Minardo para magtungo sa Quezon, para makilala ang pamilya ni Pancracio. Good afternoon. Ano po? Adeline Carlos Corpus po. Si Ricky, asawa ni Pancracio. Ito po yung kopya ng sulat kasi yung original ho talaga ay nasa San Diego. Tingnan na siya na darating yung panahon na bibigyan pansin yung sulat mo.
Ang ma-offer ko lang ho ngayon yung tutok sa health po. Kasi maraming nagdedepende sa atin. As a nurse po at saka as yung passion ko sa medical mission, yun ho ang may offer ko. Parang may complete turnaround, sir, ko po. So, maligaya ho ako. Siyempre masaya ako dahil yung sulat ng asawa ko may nagpahalaga. Kaya thank you talaga. Isang boteng may liham, ipinaanod mula sa malayo, napulot ng 2 tao dito sa Pilipinas. Isang pambihirang ugnayan na harinawa magbunga sa wakas. Thank you for watching, mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.